Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. PNP naniniwalang may paninira sa ACG, matapos si-raid ang scam hub sa Maynila. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Naniniwalang pambansang pulisya na may ginagawang paggiba sa anti-cybercrime group matapos ang pagsalakay nito sa umunay scam hub sa Maynila. Ito ang pahayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, kasabay ng pagtangging may nagalaw na pera sa mga dating raid ng pulisya sa mga pogo. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, ipinakita ni Fajardo ang mga updated na kuha ng higit sa 300 milyong pisong cash na nasabat sa magkaiwalay na anti-pogo operations sa Sun Valley Corporation sa Pampanga at Hong Tai Firm sa Las Piñas. And this is the proof na nandyan po yung 317 million worth of money na nakatag po yan. Ito po, taken po yan noong November 6 po to prove na nandyan po. Nandyan po ang mga pera. And anytime po, yung mga respondents natin and even yung ating mga prosecutor can readily inspect that po. This is being heavily secured by the PNP personnel to make sure na makita niyo po yan, kung pera po yung laman yan. This is Sinabi ni Fajardo na may efforts to discredit o paninira sa ACG at NCRPO mula nang i-operate ng mga ito ang Vertex Technologies sa loob ng Century Peak Tower. There is efforts to discredit po, particularly ito pong latest operation po ng ACG and the NCRPO, particularly dyan sa Century Peak. Ito pong issue ng nawawalang pera crop house after po ng operation because the same PNP units po ang involved po, particularly the ACG po. Nauna nang sinuspinde sina Cybercap Director Police Major General Ronnie Francis Carriaga at hepe ng Metro Cap na si Police Major General Sidney Ernia dahil sa mga reklamo ng irregularidad sa operasyon. Pero iginiit ng PNP na lehitimo ang raid lalo't may nakita silang patunay na nagbihis lamang ang scam hub ng Vertex at nagpalit ng pangalan bilang Quantum Solutions sa loob ng naturang gusali. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Quadcom nais samantalahin ang pagkakataon na marinig ang panig ni dating Pangulong Duterte ukol sa isyu ng war on drugs at EJK. Nais samantalahin ng Quad Committee ang pagkakataon na madinig ang panig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanilang pagtalakay sa usapin ng war on drugs ng nakaraang administrasyon. Ito ang tugon ni Quadcom Overall Chair Robert Ace Barbers nang tanungin kung bakit biglang tinuloy ng komite ang pagdinig ngayong araw. Aniya, wala silang natanggap na formal na kumpirmasyon o komunikasyon na dadalo ang dating Pangulo. Ani Barbers, bandang 9:57 AM dumating ang dating Pangulong Duterte sa People's Center ng Kamara. Ayon naman kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, nais ng dating Pangulo na matigil na ang kantiawan sa pagitan ng magkabilang panig. Pagpapakita rin aniya ito ng dating Pangulo ng kanyang paggalang sa institusyon kung saan siya dating naging miyembro. Sabi pa aniya ng Pangulong kung ililipat ang petsa ng pagdinig ay baka hindi na ito magtugma sa kanilang mga schedule, ay baka hindi na sila magtagpo ng Quadcom. Nitong Lunes, aniya nang dumating ang dating Pangulo sa Maynila. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 3 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 4 PM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.